Sir, dito po sa ano no sa again ito pong moratorium sa importasyon ng bigas, ang concern po ng ibang players dito, assuming kasi po nga ngayon kaninyo no, meron naman tayong supply para pakinabangan po ito pong demanda ito ng ating local farmers, kaya po kayo naniniwala wala pa rin dapat na mangyaring importasyon. Ang sabi po ng iba, baka naman po sa panahon na bigla kayong magdeklara na panahon na para mag-import, na magkaroon daw po ng palakasan na naman kung sino lang bibigyan nyo ng pahintulot o makakakuha ng SPIC para makapag-angkat po ng bigas na imported. Ano pong tingin nyo doon? 3 days ago, nakipag-meeting ho ako sa buong industriya. Ang iba, face-to-face, yung iba na sa video. Nandun po yung local rice miller, rice trader, pati Importers Association. That was actually taken up ho. Ang sabi ko nga sa mga ating mga stakeholders is I don't want to be tarnished with yung ganitong issue. Kaya ako na yung humingi sa Importers Association ng formula or sistema na mai-recommenda sa DA para i-deliberate namin, with all the stakeholders para kung kinakailangan bunutan. Kung kinakailangan gamitin muna yung previous 3-year allocation nila on yung average nila in terms of percentage. Mga ganun sistema para nga alam niyo naman ngayon ay masyadong we will make sure that everything is fair and transparent to everybody. Kung kinakailangan i-live ho yan, ila-live ho natin yan. Opo. Gaano po kayo nabibigyan niyo ho ba ng sapat na panahon to monitor the activities of the Bureau of Plant Industry in the issuance of all of these permits? As of the moment, yes. Lahat po, pati sa onion, sa carrot, sa Bureau of Fisheries, sa isda, medyo minomonitor ko maigi yan kasi maraming nagsusubok magpalusot at maraming gumagamit ng pangalan. Sabi, okay na kay Sekya, okay na kay ganun niya. Kaya hindi tinututukan ko ho yan. Pinangalagaan mo natin yung pangalan natin. Opo, yes sir, and we understand. Pero magmula nang kayo maupo dyan, yung pong Glenn Panganiban pa rin ng Bureau of Plant Industry ang siyang in charge dito sa bagay na ito. As in, you have your full trust sa kanya na magmula noon, hindi siya sangkot dito po sa sinasabing favoritism sa pagbibigay po ng sanitary at phytosanitary permits? Well, I have no experience sa kanyang, sa dati, no? But when I went on board, basically, meron kaming group of 5, that reviews all the situation on this. So, he does not decide alone, actually. Okay. And bottom line, everything not passes through me naman day to day, but yung kung meron sinasabi, yung pag-start ng tsaka yung mga quantities and volumes, ganun yung ginagawa natin. And as much as possible, we try to give everybody yung initial salvo ho, we try to give everybody, let's say each company pare-parehong number. Kung naipasok na nila, tsaka lang sila pwede kumuha ulit. Parang ganon. Parang performance-based na ho. Mga kapatid, brothers and sisters, saan ka pa? Dito na tayo sa totoo. Dito na tayo sa True FM. Mga kapatid, mag-subscribe and follow po kayo sa social media accounts ng True Network PH. Yan po kami, hanapin nyo lang True Network PH, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, and podcast. Mapa Apple or Spotify man yan, mahahanap nyo kami. Lahat ng mga napapanood at napapakinggan nyo po sa programa, nasa social media accounts namin yan. So, paano mga kapatid? See you sa social media!